Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And on our previous video guys, pinag-aralan natin yung assignment operators. So ngayon naman guys, pag-aaralan natin yung increment and decrement operators. Increment tsaka decrement, pero magba-branch out yan. So totally magkakaroon tayo ng 4 na topic. So 4 lang naman and medyo madali lang naman siya. Without further ado, simulan na nating mag-code. Open na natin yung ating VS Code. Hashtag include na naman tayo. So gusto ko lang ding ulit-ulitin, diba? Para masaya. Pangit naman ng prepared na medyo nakakalito yun eh. Using namespace, standard, integer main na naman tayo, parenthesis na naman, and then sa loob niyan yung ating code return 0. Ayan, tapos dito tayo maglalagay ng ating code. Tumunta tayo sa baba kasi dito sa comment, dito tayo maglalagay ng notes. So anong pag-aaralan natin? Increment. So ito madali lang to guys, kala nyo lang mahirap kasi pinakomplikado nila yung pangalan. Increment and decrement. Ayan o, halatang halata naman, di ba? Sige, bigyan ko kayo ng clue. Increment, ibig sabihin yan increase. Pag decrement, decrease. Parang add and subtract lang yan. Pag-usapan muna natin si increment. Merong dalawang klase ng incrementation. So, merong pre-increment. So, madali lang to, huwag kayong kabahan. So, sa pre-increment, tandaan ninyo yung operator. Ito yung operator. So, nai-increment muna yung value bago siya na-assign. Okay? So, nangyari, nauuna yung plus plus, nai-increment muna siya bago yung letter A or kung ano mang letter yung gusto mo ilagay dyan bago siya na-assign. So, mamaya maintindihan ninyo, napakadali lang pala niyan. Kalawa naman, yung tinatawag na post-increment. So, babalik na rin mo lang. So, sa post-increment, na-assigned muna bago na-update, bago nag-i-increment, bago tumataas yung value. On the other hand, ganun din sa decrement. Meron tayong tinatawag na pre-decrement. Gawin nating period para hindi nakakalito. Napaka-vital ng bawat operators sa programming. Magkakos ng confusion yon. So, palitan natin sa pre-decrement, ang ginagawa is magma-minus muna bago i-assign. Subtract muna or magdi-decrease muna. Meron naman post-decrement, mag-a-assign muna bago babawasan. Ngayon ang tanong, paano ngayon yan sa programming? So, syempre, dahil mathematics na naman to, ang data type natin dito, syempre is integer na naman. Tapos, yung variable natin is A. Tapos, ang basic na magandang value na gamitin natin is 5. So, yung integer A natin, ang value niya is 5. So, ngayon, lalagay ko na dito yung character out. I-display naman talaga natin yan para makita natin yung result. Character out, tapos mention natin yung variable, na kung anong variable man yung gusto kong gawin diyan. Ayan. So, ngayon sabihin natin, gagawa ako ng variable kung saan ko ilalagay yung magiging result. Makabawas sa pagkalito. Integer B naman. Sige, sabihin na lang natin yung mga pangalan na lang. So, integer pre-increment. Ano mangyayari sa pre-increment, guys? So, gamitin natin yung operator. Okay, ayan. Plus plus A. So, ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, guys, kung anong variable yung gagamitin ninyo dito, yun yung variable na lalagyan ninyo ng plus plus. Yung plus plus, ganyan, yan yung increment operator. Tapos, yung variable, kung ginawa ko tong X, so, syempre, ang lalagay ko dito is plus plus X. End of the statement. Ngayon, ang ipapost natin or ang ika-character out natin is itong pre-increment para makita natin kung ano bang ginagawa ng pre-increment. So, papaliwanag ko muna bago natin i-run. So, sa pre-increment, kapag plus plus lang yung nilagay mo, ibig sabihin, mag-upgrade yung value niya. Tataas yung value niya ng isang unit. Kung 5 yung kanyang value, magiging 6 yan. So, pag ni-run natin, nakita ninyo guys, nakakuha tayo ng 6. So, ngayon guys, ang tanong, paano kung gusto natin iangat by 2? So, ang gagawin mo lang is, lalagyan mo lang ng 2. Diba? Napakadali lang, oh. Parang ganyan. Siyempre, yung value ni X is 5. Gusto mong iangat by 2. Ang gagawin mo is 2 plus X. Ibig sabihin, 2 plus 5. Diba? Napakadali lang, guys. Makikita nyo yung talagang gamit niyan pag pumunta na tayo ng loop. So, ngayon, akala ninyo, bakit parang ganun lang din? Parang ka lang din nag-arithmetics. Parang nag 2 plus 5 ka lang din. So, hindi, guys. Gusto ko lang maintindihan ninyo to. Kasi pagdating natin sa loop, dun nyo siya makakasalubong na, uy, ganito pala yung gamit niyan. Diba? So, ngayon, akala mo, simple lang siya. Pero pagdating sa loop, napaka-relevant niyan, guys. Yan ang magde-determine ng takbo ng mundo. Gusto ko lang tandaan ninyo na kapag gusto mong iangat by 2, yung value ng X, lalagay mo lang kung ilan yung gusto mong value. So, dito, gusto ko siyang iangat by 2. So, mangyari, kung nagsimula ako sa 5 plus 2, diba, ganon, ang mangyari is 7. So, pag niran ko to, ang makukuha kong sagot dyan is 7. Diba? So, pag gusto ko naman iangat by 3, Control S, tapos pag niran ko yan, ang makukuha kong sagot is 8. Kasi sa loop, guys, ginagamit to. Ang nangyari kasi niyan, gusto mo mag-loop ng 3 beses. So, gusto mo sa bawat 3 beses, nag-i-increment yung variable mo ng 3 values. Ibig sabihin, kung nagsimula ka sa 0, sa first loop, 3, next loop, 6, third loop, 9. Okay? So, yun yung ginagamit natin sa looping. So, sabihin sa'yo ng professor mo, oh, sige nga, pakitaan mo ako ng program na
papakita sa akin ng multiplication table lang. By 3, di ba? 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, paano mo gagawin yung program na yon? So, gagamit ka ngayon ng loop, okay? And pagdating mo sa loop, itong increment tsaka decrement, ito yung ginagamit natin. Nakuha nyo na. Okay? So, ganyan lang siya kasimple. Pag sinabing increment, pre-increment, i-update mo muna bago mo i-assign. So, dito, ang nangyari talaga dito is, nag-add muna tayo ng plus 3 dun sa 5 bago natin in-assign ulit. So, ngayon naintindihan na natin yan, i-comment na natin yan para hindi siya maka-apekto dun sa next natin na pag-uusapan. So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based dun sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to, guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming, dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? Gawa naman tayo ngayon ng panibago pang variable ulit. Yun namang post increment. So, paano naman yung post incre? Yan yung pangalan ng variable natin. Ganito yung mangyayari. Ganito yung kanyang sequence. Nauuna yung variable name bago yung incrementation. So, dito guys, kay post increment, itatype ko muna yung variable. Post increment is equals to x. Diba yan yung nauna? Bago tayo naglagay ng ganyan. Diba? Kabaliktaran niya ni pre-increment, kung saan nauuna yung incrementation bago yung variable. So, dito nauuna yung variable. So, pag nauna yung variable, ang nangyari, nagiging assign yan. No? Napapasa niya yung current value niya, which is 5, napapasa niya yon dito kay post increment. Pagkatapos niya mapasa, saka naman ngayon mag-i-increment, mag-a-add ng 1. Ka-character out natin, guys. So, pag nira natin to, mapapansin ninyo, 5 pa din yung lumabas. Bakit ganun? Bakit kanina, nung nag-increment tayo, is naging 8 plus 3, naging 8. Diba? Plus 2, naging 7. Bakit dito, nag-increment naman tayo, pero 5 pa din? Kasi ganito yung nangyari, guys. Kagaya nga sinabi ko kanina. Sa post-increment, nauuna yung variable. Ibig sabihin, nagiging assigned yan. Diba? Kung tatanggalin mo muna yung incrementation, makikita mo ng malinaw. So, ang nangyayari, sa integer variable na post-increment, ma-assign sa kanya yung value ni x, which is 5. Okay? Kaya pag pinrint mo siya, 5 yung lalabas. Okay? Ngayon, pagkatapos niya ma-assign yung value, which is itong part na to, saka ngayon nagkaroon ng plus plus. Ibig sabihin, saka ngayon nag-increment si x. So, anong mangyari? Pag kinaracter out mo naman si x, doon na magbabago yung value. So, pag si x na yung kinaracter out mo, hindi 5 ang makukuha mo. Diba dito, ang value ni x is 5. So, yung 5 na yan, napasa yan dito kay post increment. Okay? Pagkatapos niya mapasa, ma-assign, saka ngayon siya mag-a-update. So, x plus 1 is equals 6. Diba? Kasi ang value ni x is 5. So, 5 plus 1 is 6. Yun ay naka-store kay x. Hindi yun naka-store kay post increment. Ang naka-store kay post increment is yung value ni x before siya mag-increment, which is yung 5. So, medyo tricky, medyo nakakalito, pero tingnan mo, iraran natin. So, lagyan natin ng end line para bumaba. End line. 5 and 6. Nakuha ninyo, guys. So, ito yung pinaka nakakalito dito, guys, no? So, gusto ko natanggapin nyo na lang to. Hindi na natin kaya paliwanag, di ba? So, di ba pagka ganyan, niran natin, makukuha natin yung post increment, ang value niya pa rin is 5. Kasi, na-assign muna sa kanya yung 5 bago nag-increment. Kaya, yung kinaracter out ko yung x, saka palang naging 6. Pero, pagka ang ginawa naman natin is, ginawa natin yung plus 2. Okay? Tapos, sinave ko. Ang nangyayari, guys, nag-iiba kasi yung equation. Si x, hindi na siya parang plus plus. Ang nangyayari, plus 2 na. So, ang mangyayari dyan, masosolve muna to. Magiging 5 plus 2 muna bago siya ma-assign. Ganun yung mangyayari. So, pag niran natin to, hindi na 5, 7 na yung makukuha natin. So, medyo mahirap siyang ipaliwanag. Pero later on, you will understand bakit ganito yung nangyayari. So, ngayon, dahil nasa kanya na yung increment, dito na ngayon, yung x naman ngayon yung naging 5. So on and so forth na yan, ganyan na lagi yung mangyayari. Pag in-increment by 4 ko yan, makukuha nating sagot is 9 bago natin makukuha yung 5. Nakita ninyo, guys. Pero kapag ka plus plus lang, hindi siya agad-agad magre-reflect. Ang makukuha niya muna is yung current value ng x, which is 5. Tapos, saka pa lang kasi mag-i-increment. Ganun kasi yung nangyayari niyan. Mahirap lang din ipaliwanag dito, pero sa loop, maintindihan natin why does it happen. Kasi sa loop natin makikita yung proseso eh. But I want you to understand na ganito yung nangyayari. So, ito guys, ito yung increment na tinatawag natin, okay? Pre and post increment. So, ito, pataas. So, meron naman tayo ng decrement. Yung decrement naman yung pababa. So, yun naman yung pag-aaralan natin. So, burahin muna natin to. Okay, ngayon, sa decrement naman tayo. So, gawa tayo ulit ng integer. Sabihin natin naman is, ito is pre-decrement. Ang mangyari sa kanya, ima-minus natin si x.
Okay? Pag pinrint natin to or kinaracter out natin, ang makukuha nating sagot dyan is 4. Kasi yung minus minus, ibig sabihin yan 1 unit lang yan. Kagaya nung sa increment, kapag ka plus plus, plus 1 unit. Ngayon naman kapag ka minus minus, minus 1. Parang ganun. So dahil 5 yung kanyang value, minus 1, si 5 is equals to 4. So pag niran natin to, kabaliktaran lang siya ng increment, diba? Ito, pre-decree naman, decrement, pabawas. So ganun lang guys, no? Logic na lang din yung gagamitin mo, maintindihan mo na siya. Ang example sa mga pinagagamitan nito is kapag sasabihin sa'yo ng professor mo, o gumawa ka nga dyan ng program kung saan nagka-countdown 10 to 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, so ganun. Niloloop lang yon. So nangyayari, from 5 nagiging 4, nagiging 3, nagiging 2, nagiging 1. Yun yung nagiging output ng program natin. Pag gusto mo naman ng countdown by 2, di lalagay mo lang dito 2, 'di ba? Tapos ilulup. So, yung loop, yun ang next topic natin. Ilulup, ibig sabihin nun, papaikutin mo. Kung magi-start tayo sa 10, sabihin natin yung value ng x natin is 10, tapos naka 2 minus 10. Of course, ang makukuha mong sagot dyan is 8. So, negative nga lang kasi magkabaliktad. But you get the idea, guys. So, ang next natin, gawin muna natin tong comment, tapos dun na tayo sa ating integer. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF, guys, kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit, code na pwede kong i-share sa inyo. So, I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding, kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan, guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So, kung gusto mo siya i-download, guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? Tapos, dun na tayo sa ating integer. Post decrement naman. Ano naman ginagawa nitong post decrement? Post, yung isa post, pre-decree. Ito naman post decrement. So, ganun lang din, guys. Kabaliktaran lang din. Kagaya lang din ng increment kanina. Pero pabawas naman siya. So, kung i-mention natin yung x, tapos nilagyan natin ng minus minus, pag pinrint natin to, 5 pa din yung makukuha natin. Kasi ang nangyari, hindi naman nag-minus siya agad. Ang nangyari is na-transfer yung current value ni x kay post decrement na assign. So, ayan, di ba? Nakuha natin 10. Di ba? Hindi nagbago. Ngayon, kung ipiprint natin ulit si x, saka pa lang natin makukuha yung 9 kasi dun pa lang nag-manifest. Di ba? Later, nag-execute yung decrement. Ayan. So, lagyan natin ang end line to. Magkadikit eh. So, yung end line pala, guys, nilalagay natin yan para mag-next line yung character output. Ayan, di ba? 10. Tapos nung pinit natin yung x, saka pa lang nag-9. Nagpasa muna yung, so, kapag pinalitan na natin yung expression natin, yung ginawa natin x minus 2. So, ang nangyayari na, iba na, di ba? So, ang mangyayari dito, ang magiging value ni post decrement is 8. Diba? Kasi 10 minus 2 na yung nangyari. Diba? O 8, saka ngayon naging 10 to. Diba? Ito, di na ito magbabago. So, minus 4. Pag niran natin, 6. Sa madaling sabay yung increment at saka decrement, guys. So, ginagamit mo to kapag gusto mo iangat yung unit or i-update yung unit ng iyong value. Kagaya nga ng sinasabi ko, gamit na gamit to sa loop. So, ngayon gusto ko lang kayong magkaroon ng idea kung saan ginagamit itong increment at saka decrement. Para pagdating natin sa loops, alam na natin kung paano siya gamitin. So, ngayon na napag-aralan na natin almost majority ng operators. Hindi ko man nila lahat kasi meron pang miscellaneous tsaka meron pang bitwise. Pero ayoko na siyang i-topic dito sa video. So isasama ko na lang siya dun sa PDF na ginawa ko, guys. So kung gusto niyo ng copy, pwede niyo i-download, guys. Link in the description sa baba. At dahil napag-aralan na natin yung majority ng operators, sisimulan na natin yung pag-aaral ng control flow. Medyo komplikado na. Tuturuan na natin yung ating mga program na hindi lang basta mag-distinguish, hindi lang basta kumilala, hindi lang basta mag-operate. Tuturuan na natin sila kung paano mag-decide, paano mamili, paano mag-decide, di ba? So, unti-unti na nagkakaroon ng utak yung software natin or yung program natin. Okay, without further ado, simulan na natin. So, yung control structure, guys, magsisimula yan sa